kailan kaya bibitaw si VP Sara sa unit team, sabi ni Quincy. Paano kaya natitiis na bastos-bastosin na lang ang tatay niya ng mga kaalyado niya? Di na siya naawa sa dad niya. Alam ninyo, ito po ay mga Duterte. Wala po silang ganyan pagdating sa politika na maawa ka naman sa tatay mo. Wala po silang ganyan. Talungin niyo sa mga taga-Davao. Wag niyo i-project sa kanilang pamilya yun yung kung paano kayo gumagalaw sa Manila. Or kung sa amang parte ng Manila. Did you hear nung panahon ni Duterte, nung nililink si Pulong sa illegal drugs, anong sinabi ni Duterte? Patayin ninyo. Wala siyang pake. Pagkatapos sa politics, talaga wala siyang pake. Kung ako si Inday, no? Kung ako si Inday, kunwari, ako yung vice president and at the same time, DepEd secretary. So, mag-ano na ba ako? Bibitaw na ba ako? Pag sinabi nating bumitaw, ibig sabihin, mag-opposition ka na all the way, di ba? Ganon. So, ibig sabihin, you start criticizing the policies of the government, ganyan. Ganon. Kukontrahin mo na yung magiging Lenny na siya. Magiging Lenny na siya. So ngayon, as a DepEd secretary, yung matatag curriculum ni Inday is not yet full-blown. Kung ako si Inday, I'm definitely going to think about the learners more than anything else. Iisipin ko muna yung public service. And gano'n naman yung mga Duterte. Above anything else, una ang public service. So ngayon, kung gano'n yung iisipin ni Inday, magsasuffer yung politics side ng ano niya. Kasi baka tayo, naiinit tayo, nabubisi tayo sa kanya ganyan But, for Inday, I think, mas binavalue niya yung public service responsibilities niya kesa dun sa political side. So that is why, hindi bumibitaw si Bakla. So sabi ko nga ako, sa totoo naiinip rin ako at nabubwisit. Pero naiintindihan ko si Inday. Kasi sa totoo lang kung talagang gusto nating baguhin yung Pilipinas, mag-start talaga siya dun sa mga bata nandun si Inday sa posisyon na she can make a contribution doon sa na yun, sa lasting change na po pwedeng mangyari. Ito doon niya na sa public service, 'di ba? So, while busit ako sa pagtrato ni Martin Romualdez ni BBM at nung asawa niya sa kay Inday, naiintindihan ko yung kapit ni Inday na if I'm going to go full on opposition, I will definitely lose the DepEd position. And I will not be in the position to make a huge impact dun sa mga learners. And I think that's a very, very difficult negotiation sa puso at isipan ni Inday gabi-gabi. 'Di ba? At feeling ko baka hindi yan masyado pa lang mabigat na negotiation kasi mas mabigat sa kanya public service sige, mag-suffer ang political career. Pero, di ba, ano siya sa position to? Well, we don't even know if Sara is interested to run in 2028. Sara, ilan taon ba si Sara? Sara Duterte. Age. 45 years old. So Sara is gonna be only 50 years old in 2028. 50 in 2028. Sara doesn't need to run in 2028. To be honest. Kung gusto nila, hindi kayo. You know what? I prefer that this weeds becomes eliminated by the Filipino people before we install another Duterte. Kasi Sara will be there for 6 years and then pagkatapos ng 6 years, balik na naman sila. Alam nyo, nagtakam sila niyang mawala kay Sara ang DepEd. Kasi grabe ang pera sa DepEd. Yan ang by law po kasi dapat ang DepEd may pinakamalaking budget. Yan ang may pinakamalaking budget. Ano to? The SCS declared that red tagging, vilification, labeling, and guilt by association threaten. Kailan yan nangyari? May Supreme Court declaration. Ayan. Vilification? Ako tingin ko ito yung reaction ko dyan. The keyword there is may. Okay? Meron po kasi rules yung writ of amparo. At yung rules talaga yung writ of amparo. Ano ba yung writ of amparo?
Okay? Yung writ of amparo kasi, yan yung writ na kung saan ang isang individual ay maaaring pumunta sa korte kung feeling niya ginugurgur siya ng gobyerno. Okay? Pang ano yan, against government official yan. Against government official yan. So ngayon, kaya itong government na to, parating parinig lang siya na lang mga bayaran ng China yan, ganyan-ganyan, pero hindi sila nagbibigay ng pangalan. Actually, pwede ako mag-file ng writ of amparo versus Katrina Enrile. Yes! Actually, pwede ka talaga mag-file ng writ of amparo. Anong magiging mag-file ako ng writ of amparo? Because you are very critical sa government. Yung writ of amparo po, against siya sa government official. So ngayon, tapos, for me, ang keyword dyan, yung may. Kasi yung, itong red tagging, although medyo na-weird lang ako ba't ginamit yung red tagging na word na yan, ganyan. Kasi parang, ano ba yung red tagging in the first place? Ganyan. Na-weird lang ako nagsinama yun ng SC. But I think the rest is reasonable. Kasi yung government, hindi naman talaga siya po pwedeng kumembot-kembot ng ng yung mag-threaten, ganyan. Yan, guilt by association. Hindi siya pwedeng mag-ganon eh. Hindi siya pwedeng ang tawag dito, mag-threaten ng life, liberty, or security ng individual. So if that would happen, entitled talaga yung private individual na yun na mag-writ of amparo. Ngayon, pag nag-request ka for writ of amparo, pwedeng mag-grant yun, pwedeng hindi. Diba? Anong mangyayari? Parang kailangan ata may threat sa buhay mo. Or the mere fact na you were vilified, that's already... And may threat dapat, kailangan ma-present mo yung threat dun sa life, liberty, or security mo. Life, liberty, security, and pursuit of freshness. Wala bang pursuit of freshness? Kung ikaw ba, hindi ka na makauwi ng Pilipinas kasi nga feeling mo gugurgurin ka na ng pursuit of tight-keeping. Ganun. Which may threaten a person's right to life, liberty, security, and pursuit of tight-keeping. Yung sa akin kasi medyo mababaw lang yung explanation ko dito. No? Mas maganda kung talagang ma-explain to thoroughly ng mga abogado. But I think they're going to emphasize the word may dun sa declaration na yon. So kumbaga, hindi ako masyadong violent reaction dun sa ng Supreme Court declaration na yun. Hindi ako masyadong violent reaction. Although, kung ang pinaka-violent na reaction ko na doon, yung red tagging. Kasi parang, ano yung red tagging? May na problema yung red tagging. Yung support ng government, pag nag-red tag siya, paano kung yung pag-red tag niya is with full documentation? Diba? Then hindi siya, hindi siya... Oo, walang problema doon. Diba? So, ano ba ibig sabihin ng red tagging ba in the first place? Ano nga yung ibig sabihin ng Supreme Court decision? Parang, correct. What is red tagging? Supreme Court decision. Kasi for example, kung kunwari, sinabi ng government, ito miyembro to ng kinembot ng kinembot pek-pek per Kemerut, ganyan. Pagkatapos nakita mo, pumarty siya, kasama siya doon, meron siyang registration, nagpirma siya as member ng kinemerut pek-pek. Pag sinabi yun ng government official na ganun nga, is it pek-pek tagging? Hindi, may proof ka ni. Diba? So yung NTF-ELCAC, i-abolish na siya. Kasi ang point ng NTF-ELCAC is to uncover the full network of the CPP. Yes, identify ko sila dito yung mga diba? Ayun. So, siguro yung pinaka-violent reaction ko dun yung part na, ano ba yung red tagging kasi? RPC 488 na merong profile picture ng helicopter, ano po ang pakay? Ayan. Mag-comment ka po sa ating private chat kung ano po ang pakay. Ayan. Inherent in the practice of red baiting is the use of threats and intimidation to discourage Who wrote this? I do not know. Sino ponente, Admar? Can you imagine, to discourage yung subversive activities, whether such threats ripen into actual abduction or killing of supposed Reds is largely uncertain. It is at this phase where the petitioner is at risk of enforced disappearance or extrajudicial killing when the writ of amparo becomes necessary. Owing to the covert nature of red baiting, the judge must carefully discern whether the petition clearly contains amorphous grounds. However, when it appears that there is a substantial likelihood that the labeling of petitioner is as a subversive,
might result in abduction or killing, the nature and purpose of the writ justify its preliminary issuance along with ito yung decision eh. So, ano lang to, against lang to sa government officials. Oo. So, halimbawa, itong si Tariela. Di ba masabi siya ng sabi na makapili, ganyan, makapili yan, makapili. Pero hindi niya pinapangalanan. Oo. Hindi, kung kapag tayo, di ba hindi tayo pinangalanan, pero may listahan na lumabas. Pero it's not from the government. Ang parang laban kay ano. Dahil pag meron mas makakagawa, kami si hindi alam naman nanagot ha. But it's not from the government. But it's not from the government. Ha? It's not from the government. Aling not from the government? Di ba taga-government si Tariela? Hindi, yung listahan. Hindi sa kanya yon. Pero salita siya ng salita. Di ba? Ngayon, syempre, hindi naman yan kasi kailangan na na super definite eh. Hindi naman yan kailangan super na definite. Nagsasabi, makapili, kinembot, iniimbestigahan kayo, kineme, ganyan. Kasi yun, teka lang ha, ikunin ko yung rule ng We loyalists are praying for change of decision leading to ICC entry para tumigil na kayo mga didi sa pang-iepat. Kung mabago yun sa ICC, paano kami titigil sa pag-criticize? Tab. So, ibig mo sabihin, Tab, ICC lang ang katapat, hindi mo kayang makipag-argue sa amin. Gusto mo lang, ICC sa tingin mo, ang makakapuno ng kakulangan mo ng pag-iisip? Para ma-counter mo yung argumento? Ay, hindi. Parang pwede rin pala siya sa private individual or entity. Ay, really? Oo. Saan? Patingin nga, isend mo nga sa akin ng So, mayroon ako mga pwedeng pag-anuhan ng writ of amparo. Ito, the writ of amparo is a remedy available to any person whose right to life, liberty, and security is violated or threatened by unlawful act or omission of a public official or employee or of a private individual or entity. Oh my God. Pwede pala to sa Anong punishment? Writ of amparo. Dapat nandito si Attorney Trixie. Ito. Remedy available to any person whose right to life, liberty, and security is violated or threatened with violation by an unlawful act or omission of a public official or employee or a private individual or entity. The writ shall cover extra-legal killings and enforce disappearance of threats thereof. Ayan. Any member of immediate family, kasi na raw yung pwedeng mag-file. Ang pwedeng mag-file ay immediate family, spouse, children. Ayan. So lahat ng aggrieved party or qualified person or entity who may be a member of the immediate family, ascendant, descendant, collateral relative, concerned citizen or organization, association. Ayan. The filing of a petition by aggrieved party suspends the right of all other authorized parties to file similar petitions. Likewise, the filing where to file. Okay, teka. Ano yung coverage nito? Pwede pala siya sa private person. Anong punishment? May punishment ba yan? May mga order lang yung dito eh. May mga order na parang sasabihin ng judge na, for example, nawala si Pedro Penduko, ganyan. Nakita namin na in-order ni Captain Barbel na escortan si Pedro Penduko na pumunta sa gubat. So ikaw, Captain Barbel, dahil ikaw ang last known na tao na may contact sa kanya, ikaw ay mag-explain kung anong nangyari. Ganun yung natatandaan ko play niyang writ of amparo eh. Ganun. So magre-result siya sa mga suits. Pagkatapos, although, ano nangyari? May si GMA na writ of amparo yan eh. Dahil dun sa alam mo yung kay Palparan? Nung panahon ni Palparan. Maraming writ of amparo yan si GMA sa pagkakaalala ko eh. Ayun. Teka, message natin si Attorney Trixie. Attorney Trixie, tulungan mo nga kami sa writ of amparo. Okay, next topic. Ayun. So, anyway, next topic. Hayaan na natin si Attorney Trixie yung pag-usapan yan. Ako naman, but if you're a member of CPP-MPA, why are you not proud of it? Hindi, iba yung habeas data, ASNR, sa writ of amparo. Iba pa yon.
Naka-live daw pala si Trixie. Ano ba yan? Sabay-sabay tayo nag-live. Oo nga. Ayun. Sabihin nyo kay Atty. Trixie, tulungan niya tayo sa writ of amparo. Ayun lang. So anyway, nevertheless, yun pa rin yung ko dun. May pa rin naman yun. So kumbaga, court pa rin magde-decide kung meron ba talagang threat dun sa life, liberty, and security ng tao na yun. Although, yun nga kasama yung red tagging kasi. So, ano yung red tagging? Ano yung threat na kayang ibigay? Well, siguro yun, kasama na yun sa i-determine ng court. Ano ba yung threat na ibibigay? Wait, private ano ba yung sakop ng red tagging? Is it only na member yan ng, pag sinabi, komunista yan, or supporter yan ng communist? Anong communist? Pag sinabi bang, pro-China yan, China is a communist country. Is that red tagging? Ayun nga, it should be a red tagging that will amount to the threat. It should be a red tagging that amounts to threat to life, liberty, and security. Ayoko na yan, girl. Next topic. Ayun. Yun yung measure nun. Oo nga, paano na natin to? Next topic. Ayun. Writ of amparo sa petition from the possible harmful acts of the accused government official or entity. Sabi ni Life Simple Choices. Ayan yung yan ang pinakasimpleng kinembot. Oo. Ayun. Okay, anong protection? I-explain daw ni Atty. Trixie sa kabila. O sige, panoorin na lang tayo sa writ of amparo kay Atty. Ano ka naman, is no classic protection, bibigyan ba ako ng bodyguard? Sure. May tawag dito yung na-identify na tao na nagbibigay ng threat sa iyo. Pagre-report, ganun yung parang magiging laman ng decision, like pagre-reportin niya sa court na parang ano na yung mga interaction mo dito kay kung kunwari na-approve yung writ of amparo mo ganyan. O ikaw, kinembular, mag-report ka, anong ginawa mo na kay SAS ngayon? Ano mo sa kanya, anong balak mo sa kanya, anong kinembot mo sa kanya. Ganun yung magiging tenor nung decision ganun yung magiging tenor nung decision nung court doon. Ayun. Okay. So, pag pinantahan ko ng writ of amparo si Jonathan Malaya. Oo. Ito yung mga ito yung mga parang pwede niyang gawin. Pwede magkaroon ng temporary protection order. Vilification. Kasama din ng vilification, di ba? Pwede magkaroon ng mga inspection order, ganun. Production order, witness protection order, ganun. O hindi sila matapang. Hindi sila matapang. Ang alin? Kung nare-writ of amparo sila. Oo. Oo. Actually, kaya ako nag-writ of amparo kasi nga takot ka for your life, liberty, and security. Girl, pag sinabihan ka ng makapili, ano bang ginagawa sa mga makapilit? They are actually being killed. Oo. So, next topic. Joey, iboboto mo ba si Sir Jonathan? Hindi naman tatakbo si Jonathan Morales. Ayun. At si Bato. Sabi ni PRRD, bigyan daw ng pagkakataon si Bato eh. Pero kaya nga, na-discuss namin ito, di ba? Na, sige na nga, tay, ganon. Ganon yung pag-agree natin kay Duterte. Ganon yung pag-agree ko dyan kay Duterte. Sige na nga. Ganon. Nakatotal din ako, hindi kami nakinig sa'yo nung una. Sige na nga. Only this time. Pero ganon. Ano naman yan? Ganyan ang mga DDS, guys. Merong, you can be frank with them. No, sige na nga, whatever. Ganon. Correct. Sinabi ni PRRD klaro yung words niya. Sabi niya, bigyan nyo ng alam mo, ang weird ng mga BBM supporters, no? Ang hilig nilang pang-asar, mukhang stress si SAS. O ano naman ngayon? Di ba? Parang ano ba yung mga pang-asar? Yung pang grade 5. O stress na ako, pero IQ mo parang 80. Kaya hindi ka mukhang stress kasi IQ mo 80. Hindi gumagana yung utak mo. It doesn't consume so much energy because it has nothing. Anyway, so, ganyan po talaga ang Diyos, pantay. True, ayun. Ayon sa interview ni Davila kay Bato, tatakbo nga daw uli si Bato along with Philip Salvador Bongo and Francis Tolentino. Philip Salvador? Oo. Ano na siya? Nasa lineup na siya ng PDP. Are you serious? Sino pa mo nasa lineup ng PDP? Ayun. Sabi ni Harlow, stubborn po ako. Later na ako mag-trust kay Bato, skeptic and cautious ang radar ko po sa kanya ngayon. Sabi ni Harlow. Okay lang rin naman yun. Kaso nga lang, syempre, medyo mabigat kasi yung opinion ng matanda para sa akin eh.
Ayun. Sino bang pagkakatiwala ko dun sa lineup na yan? Mm-hmm. Bato. Sige na nga tayo, ganon. Parang ganon. Quarantine. May tirik-tirik talaga. No? with the huge tirik-tirik talaga ng mata. Philip Salvador. Serious? So, wala na. Ayun. Kasi I'm feeling ko ang lineup niya ni BBM. It's gonna be Camille Villar. Cayetano. Kasi nationalista. Ay, hindi pala nila coalition pa yung nationalista, di ba? Di ba? Hindi pa. Ang coalition lang nila is Partido Federal, saka Partido Federal. Ang party nila ngayon, Lakas, kay Martin yun. Tapos kay hindi yung coalition, Partido Federal, saka Lakas, CMD. Meron na ba silang official na coalition? Yes! Okay. Dineklara na nga ni Romualdez that this is the strongest coalition in, I don't know, in the history of the universe. Okay. I think, syempre ang Liberal Party, ang kakampi, magkakaroon sila ng sariling Senate slate. Oo nga. So today pala sila alay. Kahapon, May 8. Ayan. Marcos Bats for continued yung magpinsan. So yung magpinsan nag-alayan. So parang yung magpinsan nag-align. Magpinsan na nga kayo, nag-alliance pa kayo. Parang nadadan. Oo. Ang feeling ko niyan, I think hagpong ng pagbabago. I think it's time to have, wala kasi silang continued unity. Unity nino. Continued unity. Wala nga si Sarah dyan sa ninyo sa unity, magpinsan kayo. Nag-unite mo kaming magpinsan. Ano ikukwento ninyo doon kung nakakaloka yung unity nila, no? Nag-unite kaming magpinsan. Oo. Sabi ni Life, teka, sorry Sasa, last na lang to dun sa Rito Pampano. Sabi kasi ni Life Simple Choices, parang pinabigat na blatter lang po ang Rito Pampano, meaning dinidisclose lang ang mga threats sa iyo, or meaning documented, and you can use this doc to file asylum. Yata, pero meron kasi siyang meron nga siyang mga interim tutorial requirements. Oo, may mga interim relief siya, like meron kang mga protection order kinembot, ganyan. So mabigat-bigat naman siya sa malaki naman yung ibinigat niya sa blatter. Kasi saka yung hindi ka pwedeng makita within 100 meters ng taong to, ganyan. Oo, yung mga ganong embot, ganon. Restraining order ba tawag doon? May mga restraining order. Meron siyang mga ganon. So may mga interim reliefs yun. So mabigat naman siya, malayo naman yung bigat niya sa blatter. Ang kapal ng mukha ni Martin, i-reconsider po rin namin ng HNP. Bex, si Sara yung nilapitan niyo nung election, i-consider po namin. Parang, okay, Marcos Bats for continued unity of Partido Federal and Lakas CMD. PFP is Marcos, Lakas CMD is Romualdez. Nag-unity kayo magpisa. Taro. Labo. May siya yun nga, may statement na hindi pa naman daw sarado ang kanilang si Martin Romualdez sa pakikipagkoalisyon sa hugpong. Meron siyang gano'n. Yung parang takinang kapal na mukha nito, talagang tambalus-lus na to. Parang open raw siya for talks na open raw siya for talks with hugpong ng pagbabago, yung kay Inday. Ayun. Also si Inday, wala siyang partido ngayon di ba? Officially walang partido si Inday. Ay, HNP siya, alam ko. Pero regional kasi yun no? Wala siyang national party. Ganun ba? Wala siyang national party. Ayun. Kailan kaya bibitaw si VP Sara sa Unity Team? Sabi ni Quincy. Paano kaya natitiis na bastos-bastusin na lang ang tatay niya ng mga kaalyado niya? Di na siya naawa sa dad niya. Alam ninyo, ito po ay mga Duterte. Wala po silang ganyan pagdating sa politika na maawa ka naman sa tatay mo. Wala po silang ganyan. Talungin niyo sa mga taga Davao.
wag niyo i-project sa kanilang pamilya yun yung kung paano kayo gumagalaw sa Manila. Or kung saan mang parte ng Manila. Did you hear nung panahon ni Duterte, nung nililink si Pulong sa illegal drugs, anong sinabi ni Duterte? Patayin ninyo. Wala siyang pake. Pagkatapos sa politics, talaga wala siyang pake. Siyang pake. Do not project your, kung ako si Inday, kunwari, ako yung vice president at at the same time, DepEd secretary. So, mag-ano na ba ako, bibitaw na ba ako? Pag sinabi nating bumitaw, ibig sabihin, mag-opposition ka na all the way, di ba? Ganon. So, ibig sabihin, you start criticizing the policies of the government, kineme, ganyan. Ganon. Kukontrahin mo na yung magiging Lenny na siya. Magiging Lenny na siya. So, ngayon, as a DepEd secretary, yung matatag curriculum ni Inday is not yet full-blown. Kung ako si Inday, I'm definitely going to think about the learners more than anything else. Iisipin ko muna yung public service. And gano'n naman yung mga Duterte. Above anything else, una ang public service. So ngayon, kung gano'n yung iisipin ni Inday, magsasuffer yung politics side ng ano niya. Kasi baka tayo, naiinit tayo, nabubisi tayo sa kanya ganyan But, for Inday, I think, mas binavalue niya yung public service responsibilities niya kesa dun sa political side. So that is why, hindi bumibitaw si Bakla. So sabi ko nga ako, sa totoo naiinip rin ako at nabubwisit. Pero naiintindihan ko si Inday. Kasi sa totoo lang kung talagang gusto nating baguhin yung Pilipinas, mag-start talaga siya dun sa mga bata nandun si Inday sa posisyon na she can make a contribution doon sa sa lasting change na po pwedeng mangyari. Ito niya na sa public service, 'di ba? So, while bisit ako sa pagtrato ni Martin Romualdez ni BBM at nung asawa niya kay Inday, naiintindihan ko yung yung kapit ni Inday na if I'm going to go full on opposition, I will definitely lose the DepEd position. And I will not be in the position to make a huge impact dun sa mga learners. And I think that's a very, very difficult negotiation sa puso at isipan ni Inday gabi-gabi. 'Di ba? At feeling ko baka hindi yan masyado pa lang mabigat na negotiation kasi mas mabigat sa kanya public service sige, mag-suffer ang political career. Pero, 'di ba? Ano siya sa position to? Well, we don't even know if Sara is interested to run in 2028. Sara, ilan taon ba si Sara? Sara Duterte. Age. 45 years old. So Sara is gonna be only 50 years old in 2028. 50 in 2028. Sara doesn't need to run in 2028. To be honest. Kung gusto nila, hindi kayo. You know what? I prefer that this weeds becomes eliminated by the Filipino people before we install another Duterte. Kasi Sara will be there for 6 years and then pagkatapos ng 6 years, balik na naman sila. Ayun. Ang DepEd po kasi ang pinakamalaking budget na department. At grabe dyan ang korupsyon. Yes. Pag nakuha na nila yan, it's like sacrificing the education of your children. Yes. So, guys, yung yung government employees natin, more than half of that is DepEd. DepEd yun. More than pinakita ko na to before sa live kung gaano karami yung government employee. In 2023, merong numbers na pinresent yung DBM, 1.8 million government employees. You know how much is the DepEd employee? 1,100,000 plus. Ganun karami. Yun yung hawak ni Inday ngayon. Ganun. Alam nyo, takam na takam sila niyang mawala kay Sara ang DepEd.
Kasi grabe ang pera sa DepEd. Oo. Yan Yan ang malaking budget eh. by law po kasi, By dapat law, ang oo DepEd eh. may pinakamalaking budget. Yan ang may pinakamalaking budget sa... So, yun ang nakakaloka. So, tingnan natin. Nasasayangan ako. I don't know. I hope some miracle happen along the way. I believe that there is no perfect crime. Yun lang. Na, manalig po kayo sa blue folders. Nahawak ni Mother D. Nakakaloka si Mother D, no? Kinaya niyo yung tanong ko? Kinaya niyo yung tanong ko? Grabe, Chair. Madam Chair. Diba, ang papel pa rin nasa iyo ay naka-stapler, naka-folder po. At dumarating na blue. Sa kanyang opisina. Sabi niya na blue. Guys, mahina siguro ang memory ninyo about kulay ng folder. Kung ano yung, kaya kung bakit ko pinatulit sa kanya yung kulay ng folder. Kasi, yun yung in-identify na folder ni Jonathan Morales. Ay, wala akong sinasabing ganyan, ha? Ganun ba? Di ba? Wala akong sinasabing ganyan. Yun yung naisip ko kasi. Sabi ko, bakit blue folder? Kasi yung, si Jonathan Morales, sabi niya, di ba, na yung mga statement, yung mga picture, yung mga ebidensya na ginamit niya to prepare for the operation, pre-ops and the authority to operate na mga and yung memorandum niya. Yung mga ginamit niya na mga attaching kinembular for that, nandun sa folder na iniwan niya sa PIDEA na kulay blue. So, kailangan mag-inventory ng mga government offices kung ilang blue folders ang nawawala sa kanila. Oo. Kapag blue folder, confidential. I don't think so. Wala naman lang yun. Yun lang kasi talaga siguro ko. Pero, confidential yun doon sa part nung part nung gumawa. Basta smart ka lang ay may blue folder. As simple as that. Diba? So, yan din kaya yung folder na hinanap nila de Lima sa condo ni Jessie Robredo. Sabi ni, well, it looks, kaya po pwedeng hindi nagsisinungaling si Lasso na walang ganon. Kasi po pwedeng wala siya sa formis, kasi nga hindi pa siya part ng record keeping. At dahil hindi naman kasi natuloy yun. Tapos, wala, kasi hindi niya na naabutan. Baka by the time na siya na yung PIDEA chief, wala na talaga sa PIDEA office yung document. Posible siyang hindi nagsisinungaling na wala sa PIDEA yung document na yun. Kay Mother John ko na pala, Char. Ayun. Yung 5 pictures of deposition paper kaya malapit nang mapunta kay Maharlika, sabi ni Carlex Crespo. Yun ang malaking tanong. At parang nagpapakiramdaman din si nagpapakiramdaman din si Jonathan Morales at saka si Jonathan Morales at saka si Mother Dragon. Nasaan na ba siya? Ayun. Dapat kasi may logbook every time may pinapasok sa safekeeping para hindi ma-delete o matago. Actually, meron yung document, kaya meron tayong tinatawag na document management system. That's part of it. At yung lalong-lalo na sa mga confidential documents, meron siyang mas mahigpit na document management system. Ayun. Sabi ni Tenten, pwede kaya kasuhan si Jinggoy for accusing Mr. Jonathan Morales na dinadawit niya sila Bibi? No, meron po parliamentary immunity. Oo. Tapos ginawa nila yun during the inquiry. Meron pong parliamentary immunity. So hindi siya So ginawa niya yun during the Senate inquiry pa. So definitely wali. Ayun. May Sara resign movement. What if maaw si Sara? May possibility ba na si Lenny ang maging vice? Hindi po siya part ng succession line. So wala. Hindi po siya parte ng succession line. Ay, ano ba nakakaloka? Sas? Dito sa Negros Oriental, yung governor ngayon na nakakaloka. Kasi kaya ayaw raw niya ipagamit yung Freedom Park. Kasi daw it took 9 years para maayos yung Freedom Park. So, sa iba na lang daw mag-rally yung mga
Yung maisog. Daan-daan na lang daw dyan sa labas, ikot-ikot sila dyan. Ganun na lang daw. Tang-ina yan. Anyway, yung governor ngayon ng Negros Oriental, nakakalokang succession pala yung pinagdaanan niya. Kasi originally, di ba, ang governor was Degamo. Eh, di ba nga, tinegi siya. Tapos, ang nag-succeed sa kanya yung vice governor. Eh, Majonda na yun, namatay din. So, ngayon, ang sumunod sa succession is yung top 1 ng lupong panlalawigan, which is ito mang si Sagarbaria. Ano pa? Ang hirap i-pronounce ng ano niya. Anyway, siya yung may-ari ng family raw niya, yung may-ari ng Sans Rival na masarap. Pero Negros Oriental governor. Sagarbaria. Ayun, si Sagarbaria, si Chaco Sagarbaria. Na siya rin ang may-ari ng, family rin daw niya ang may-ari ng Sans Rival, yung very famous na Dumaguete, Sagarbaria. Oo. Pati pics at video, tingin na kay Palanggana rin. Sabi ni Crisis Powerful. Sabi ni Dan, Jinggoy privilege immunity is not covered outside the Senate. Kaso nga lang sa Senate kasi nangyari, di ba? Na ina-accuse niya si Jonathan Morales. Ayun. Ay, di na ako bibili ng Sans Rival. Ay, how stupid naman the Negros Oriental na ayaw ipagamit sa mga tao, sabi ni Majin Muyko. Yun nga kaya nga lalong nakakagalit tong si BBM. Kasi, wala kang ginagawa Wala kang ginagawa dun sa part na wala kang ginagawa dun sa part na yung mga local officials mo, umaarte ng ganito. Dapat nga si Benhur Abalos, putya, kinakastigo niya yung governor Diba? Dapat kinakastigo niya yung governor. Bakit mo pipiliin na, hindi, ayaw kasi namin masira yung freedom part po, ginawa po yun precisely para nga po ma-exercise ng mga tao yung kanilang mga, mga whatever they want to do. It's basically providing resources para dun sa mga tao na ma-exercise nila yung kanilang mga constitutional rights, lalo na yung freedom to express and freedom to peacefully assemble. Doon po ginawa yun doon. Hindi yan ginawa para maging parking lot. Dito na tayo sa mga sa mga funny things na nabasa natin. Punta ka ng ko, girl. Ng aking page. Teka. Yeah, kay page. Hindi, profile. Yung SAS. Okay. Let's have a funny thing. Punta ka doon sa pula yung pinost ko. Pula na down. Ito. Yan, palakihin mo yan. Okay. PBBM good news. The total agricultural production in the country slightly increased in the first quarter of 2024, reaching 428.79 billion compared to 427.95 billion during the same period last year. Putang ina. Sabi ni Pebble, slightly increased daw, palakpak. Diyos me. Sinabi namin yung achievement. Ano na-achieve? Ano to 31 million movement, ang iengot ng mga admin dyan Diyos me. Ano yung na-achieve? Ay, good news. Pasok na sa standard of error yung yung increase di ba? Ano ba standard deviation sa inyo? Alam mo yung niya talaga, di ba? 2%? Pucha, pasok pa yan Tapos yung word pa niya. Baka meron nilagnat na accountant dyan. Ibig sabihin, tabla lang yung tabla lang yung figure. Hindi, ibig sabihin, wala kang ginawa. Oo. Ibig sabihin, that's the normal That's the normal production. Pero girl, nakakaloka pa yung pagkakasabi. Actually, hindi ko pa nakikita yung figures, Nabasa ko lang slight increase. Ibig sabihin, tumalaki to. So, pwede itong 10%, 15%. That's a slight increase, 20%. Bakla ito wala pa 1% slightly increase.
Baka nga nilagnat lang yung isang accountant, hindi nakapag-submit ng report. Kaya slightly ang slightly increase, ano to ha, 5%, 10%, 15%, di ba? 20%. Pag 30% yan, medyo masayang-masaya ka na kasi nga parang, ay shit, meron akong binunga. Pero bakla, kung wala pang 1% yung in-increase, mag-celebrate. Tanga. Ibig sabihin, yung effort mo, wala pang 1%. Ito yan. Ito yung coverage na nung standard deviation nyo. Baka mamaya naka-leave yung magpapasa ng report para dun sa data. Hindi nakasama. Nung finalize, di nakasama kasi naka-leave. Diba? O di kaya yung... Diba? So, ayan, hindi umabot. Hindi, ko yan. Ano yung good news dyan na, okay, total agricultural production in the country slightly increased. And... Paano yung naging good news? Hindi. Ganito po mag-report. The government instituted this policy in year X. And because of that, the agricultural production improved by this. Ito talaga sabi niya. Okay, nakakita po kami ng 0.02% na increase. Kasi agricultural production lang to eh. O, ibig sabihin, nag-produce. O, ano yung wastage? Baka mamaya yung wastage mas malaki pa. Hindi, diba? Ano ba ito? Hindi, anong source? Anong source? Ano ba yan? Tingnan nga natin. I-verify nga natin yung data. Alam mo ba, sa Philippines, for the whole, kay Duterte, ang una-una niyang nakapag 6.69% siya. Ibig sabihin, hindi talaga maganda ang ating agriculture production. Pero ito si Marcos kasi, he ran as an agricultural guy. Bex, hindi maganda yan. Agricultural guy ka, ang tinaas, 0.02. 0.0, oo. Kasi Duterte, talaga siya, crime and chorba. Kita mo yung reduction ng 33%. Yung talagang ramdam, makita mo talagang reduction compared doon sa previous. Ito, 0. Ano ba yun? May vlog pa. Ang problem kasi ito, may vlog pa si BBM nung tungkol sa sa murang pagkain. Yung agricultural kinembot. Teka lang ha. Singilan time tayo. Saka bakit yung agricultural production yung inaano nila? Ang dapat tinitingnan mo dyan is increase in efficiency. Oo, so dapat i-factor in mo yung wastage. Kasi kahit nagpo-produce ka ng bonggang-bongga, tapos yung wastage mo, ang laki-laki din, di ba? Hindi ka efficient. Di ba, ang daming mga, di ba, this year and the previous year, yung mga tinatapon na kamatis, tinatapon na repolyo, di ba? So, ibig sabihin, may mali sa natin, sa agricultural calendar natin. Tapos ang taas pa ng ang food, no? Food prices. Ayan. Teka, ito yung Ayan. Ito yung 2 years ago Ito yung pangako ni BBM, yung murang pagkain, yung agricultural. Dito niya tayo, binudol niya tayo ng bonggang-bongga dito eh. Play ko, be? Yes, be. Higit na 40% na lupa para sa isang bansang may mahigit na 40% na lupa para sa pagsasaka, napakaliit po ng atensyon na ibinibigay natin sa ating agrikultura. Ang katotohanan na kalagayan nitong industriyang ito na ilang taon o dekada nang naging normal ay lalong naramdaman ng bawat Pilipino. Ayan. Ito. Yeah, ito yung system na kailangan tingnan. Research and development, loans and inputs, production, post-harvest processing, and distribution. So what happens? Production lang yung nila. Hindi nila nakita yung post-harvest processing and distribution. And I think that, maganda to, no? Maganda tong value chain. Ito kasing mga supporters niya kasi, no? Wala kasi si RJ. And RJ, makinig ka, ha? Ikaw ang inaasahan kong matalino siya. Alam niya ni RJ, no? If you're gonna discuss what actually improved, you actually include everything. Kasi sinabi mo, kailangan tingnan natin siya bilang isang sistema, tapos ang sasabihin mo lang sa amin, production. Then you are not actually following the philosophy of BBM.
Ibig sabihin, hindi mo alam kung sino sinusuportahan mo at ang kanyang filosofiya. Ano ka lang, peking BBM supporter ka. Ang tamang BBM supporter, kailangan alam mo yung filosofiya niya. Kami, ang tamang BBM supporter kami. Kasi alam namin yung kanyang mga pinangako noon. Kaya kami nagagalit sa ngayon dahil hindi na siya yung BBM na sinuportahan namin. Correct. At this point, ano yung mga major projects ng Department of Agriculture sa research and development? Pinagmamalaki nila ngayon yung marami silang output, yung loans and inputs. Ayan, kasi dami nilang pinaayuda eh. Tapos ang dami nilang mga pinautang, pinaayuda, ang dami nilang mga kinembot, gano'n. Production, nagpaayuda rin sila ng tawag dito, maraming fertilizer, ganyan-ganyan. O pagkatapos kanina, yung data na binibigay is yung agricultural production. And may mga articles din kasi na sinasabi nila na because of the farm inputs na pinamigay ng gobyerno, kaya raw nagkaroon ng increase. Pero kasi parang ang long shot naman na nagpautang kayo ng how much? 500 million? Almost a billion? And you attribute it already to the slight increase. Very, very, very slight increase sa agricultural production. Parang, you cannot conclude yet. Diba? Tapos yung post-harvest processing, he talk about it in details pa nung kailangan merong cold storage, kineme, dapat may mga warehouse na run by the government, may mga ganun-ganun pa. Tapos yung sa distribution, when BBM was running during the election period, during the campaign period, ang pinagmamalaki nyo dyan on how to really bridge yung mga problems sa distribution is yung kadiwa. It was a really good concept. Anong nangyari ngayon sa kadiwa? Diba? Anong nangyari ngayon sa kadiwa? Yung kadiwa nyo ngayon, pop-up store lang. Diba? I mean, ito sana yung mga kadiwa store sana, yung mga kadiwa, it could have been utilized as a venue para dun sa mga farmers na nag-over tanim sila or marami sila masyadong harvest, ganyan. O sige, dibilin ninyo siya at a price na hindi naman sobrang lugi yung farmer. Hindi siya kikita ng malaki, bagsak presyo siya kasi syempre maraming supply di ba? Pero, maaari nyo nang kunin yun at, para sa benefit naman ng mga consumer, paminsan-minsan sa buhay namin, makaranas kami ng murang kamatis or ng murang repolyo or ng murang whatever. I mean, it could have been utilized as such in order to, ma-address kahit paano yung problem sa distribution. Kaso, asaan po? Asaan ang budol talaga. Sobrang budol. Well, at least nagkaroon ng slight increase. Paano pag pumasok na pala yung accountant? Sir, ito na po yung report ko, hindi po napasama sa bilang. Wala palang increase na slide. Diyos me. Nakakaloka. Meron pa kayo isang nakakatawa na medyo tayo? Next time nakakatawa. Kanina naman. Oo. Meron pa kayo isang nakakatawa. Ito. Yung National Irrigation Administration. Ang sabi niya, ayaw na lang magbenta ng 20 pesos na bigas. Huh? Can you repeat that please one more time? Kaya doon lang magbenta, ma-achieve yung target ng government, yung 20 pesos na bigas. O di ba, entrada pa lang, natatawa ka na. Di ba? Alam mo, hindi ko na maintindihan itong gobyernong to, So may papadala pa ako sa iyo na kailangan mong i-post. Kasi ito talagang tumambling talaga ako dito. Sige. Ito. Sabi ng Presidential Communications Commission, Presidential Communications Office, yung kadiwa outlets in NIA, yung mga kadiwa daw sa National Irrigation Administration, I don't know, siguro merong kadiwa store sa NIA. Magbibenta na daw sila ng 20 pesos na kilo ng bigas. O, alam mo kung bakit? Bakit? Kasi act of gratitude daw yun. Dahil daw sa mga, tulong na ibinigay ng gobyerno sa NIA. Inisyatibo raw yon ng mga Irrigators Association. Ayan. So kaya sila ay magbebenta ng 20 kilo na bigas. Diyos ko, dahil wala, ang sakit sa ulo. Parang next topic. Diba? Ay, Diyos ko, hindi, pasakitin natin ang ulo mo, Sas. Alam mo yung sobrang napaka-narcissistic nitong government na to, na parang,
bakit bakit ka bibigyan? Kasi ang reason ng Irrigators Association, kasi nagbigay rin ng government support ang ano. So, initiative daw nila na magbenta ng 20. It's not market driven, it is not ganyan. So parang you didn't do anything. In short, you didn't do any policy na mapababa yung presyo ng bigas. As simple as that. Yeah, oo. Ito yung nakakasuka dito kasi parang bakit kailangan may pa-thank you? Dahil nagbigay ka ng government support. I mean, that's very yung panahon ng hari at reyna na parang magbibigay po. Feudalism. Yeah. Feudalism. It was very feudal na parang, ay, talaga? Yeah, it's feudalism. Oo, magpapasalamat ako dahil magpapasalamat ka kasi dahil binati ka ng reyna. Diba? Dahil binati ka. Ano yan? It's feudalism. Okay, ito na. GG Plays, ito na yung request mo. Next funny. Tinamig ko sa'yo. Sabi ni DND Gibo Teodoro, if the alleged new model deal and phone conversation with an AFP official are proven true, then China will have violated the anti-wiretapping law and international relations protocol. Ito yung winner na nakakatawa for the day. Una-una, alam niyo ba yung story niyan? So, ang story niyan, nag-release yung China, di ba, na meron kaming mga bags. Meron kaming talagang new model, Charva. Tapos, si Jonathan Malaya, na National Security Council, nag-deny. Wala yan. Walang ganyan. Total lie. Emerald. Si Anyo rin, di ba? Kalokohan. Walang ganyan. Si Tariela din. Walang ganyan. Tapos si Gibo, sabi ni Gibo, wala pong nakikipagkita, no? Ever sa China, pinagbawalan ko nga makipagkita, Charva. Yung DFA din, sabi, wala yan. Tapos bigyan nagsabi ng China, ito yung transcript, at meron din kaming audio recording. Pagkatapos ba sabi, ito yung statement ni Gibo. Ito yung sagot niya, nakakaloka. Alam mo, parang naman itong PDEA leaks na parang, Bex, kung walang document, just stick with it. Wala pang documents. No, wala nga. I'm telling you, wala nga. Ito, sinabi nyo na nga, diba, na walang nakipag-usap sa Chinese. Ang dami nyo pa. Ang dami nyo pa sinasabi. Sinabi nyo pa, i-proven true, then China have violated anti-wiretapping law and international relations protocol. Ano yung international relations protocol and anti-wiretapping law? Meetings are recorded. Yes, I was about to ask you that, Sase. Kasi kung kunwari, lalo na yung yung pagka hindi president yung nakipag-usap, yung mga authorized personnel lang, it has to be recorded. It's official. It's always recorded. Kaya parang Bex, ordinaryo ng meeting eh. Meron kayong may minutes ka, meeting yan eh. Even if it's phone, it's still a meeting. Hindi naman yung chikahan lang na ilan ba yung wiretapping agad. Hindi po pwedeng part ng procedure yung pag-record. SOP yun. Walang na-violate. Parang Bex, SOP yun. Do you remember yung may na-leak na conversation si Trump saka paano wiretapping yun? Oo, correct. Di ba yung kay Duterte saka si Trump na-leak yung conversation nila? Because it's always recorded. G to G, government to government. It's always recorded yan. Ngayon, ikaw rin, sa part mo, dapat recorded din yun. Kasi Bex, ang silang record, tapos tayo wala, yun yung mahirap. Ibig sabihin, bakit wala? Hindi, the thing is, kung sinabi mo nang hindi nakipagkita, walang meeting, why are you still entertaining na, well, if it's proven true, wiretapping yan. Isa-isa yung bakla. When you say na walang conversation, there's nothing to be proved at all. Hindi, yung Hello Darcy po, that's clearly wiretap. Yung Hi Louie, it's not wiretap. It is actually a video message. Huwag yung singitan ng mga irrelevant. It was a video message that leaked. This is an official meeting on the phone. Di ba? Parang, Bex, Joey,
Ipaliwanag mo si Gibo. Hindi ko alam, bar top notcher yan. Alam mo ba, legendary yan si Gibo? Kasi raw, ano yan, kasi before, madami pa yung mga bar exam subjects. Ngayon kasi parang konti na lang yata eh. Pero before, marami pa yung bar exam subjects. Tapos alam mo, ano raw yan, umupo raw yan sa political law exam. Wala pa raw 1 hour, parang 30 minutes lang. Nasagutan niya lahat ng questions doon. Ganun, tapos lumabas na siya. Ayun. Ganun kagaling yan. Or baka naman ganun din kadali. Or baka naman ganun din kadali yung bar exam nung panahon na yun. No, hindi. Sobrang mahirap ang bar exam, lalo ng panahon ni Gibo. Diyos me, mga legendary yung mga, mga talagang, well, ayun. But I don't know what happened. Well, maybe pang bar exam lang siya. You know, you can hindi ko naman minamalit yung achievement niya nung nag-bar exam siya. Good for you. Pero sometimes. And meron din naman siyang talagang law practice na may pagmamalaki kasi talagang magaling rin naman talaga siyang lawyer. Pero ano yung international relations protocol? What the fuck do you mean by international relations protocol? Do you mean diplomatic protocol? It's called diplomatic protocol. And what is the protocol in diplomatic conversation? You record it. You keep it transcript. So what is the breach? Especially kapag may translation. Kasi di ba issue yan pagka na-lost in translation. Yes. So kailangan merong record. Kasi that is what you want to avoid. Yung mga lost in translation na na mga pangyayari. Kasi that might result into something not good. Diba? Everything is recorded, no? You are in a meeting. You know that Bex, saan mo dadaling yan, Gibo? Saan nyo dadaling yan? Actually, you're just trying to convince Filipinos. Saan nyo irereklamo? Na hindi kayo pagtatawanan? Ina Joey. You should have just stuck, no? Ako na nga di ba nagbigay sa inyo ng clue na sabihin niyo na lang AI. Para solid yung narrative nyo about AI, no? Oo, kasi una, dininay nyo lahat. Walang nangyaring ganyan. Actually, nakaloko pala. Sabi ni Gibo, I never met Chinese embassy. Nakapagbardagulan na yung China. Nag-post sila ng transcript. Meeting nila ni Gibo. Ay, talaga? Ng July 2023. Sabi niya parang, tingnan mo, parang nasa ata ng embassy. Tingnan mo nga, may nagsabi sa akin gano'n eh. China, Gibo and China. Hindi, sa Chinese embassy. Kasi parang may nag-post sila na kasama nila si Gibo. May meeting sila ni Gibo, yung ambassador. Grabing bardagulan nila, no? Pero ayaw pa rin nila mag-retaliate. Tapos nakaloko pa sabi ni Gibo, gusto niyang i-expel yung mga nag-wartap. Parang, sino nga yung i-expel? Di mo lang ang conversation according to you. Ano kailangan i-prove na true? Ayan. Sabi ni Chinese ambassador to the Philippines, Huang Xilian, I had a pleasure to pay a call on Secretary Gilberto C. Teodoro Jr. at the Department of National Defense. So siya yung nagpunta sa DND. We had a constructive discussion on promoting defense and military relations between China and the Philippines and maintaining peace and stability in the region. Ayan. So yun na nga, na parang naguguluhan na ako sa nila. Na parang may statement si Gibo na since last year, parang may ganun siya eh. Parang, ano ba yung statement niya? Baka, okay. Okay, Gibo. Sabi niya, since January 2023, parang may ganyan. Ano ba exact wording ni Gibo? Ito sabi niya, I reiterate that I have disallowed any contact between DND and the Chinese embassy since the courtesy call of Ambassador Huang Xilian a few days after I assumed office in July of last year. During the said courtesy call, there was no discussion or briefing on any gentleman's agreement or new model, which is contrary to the Chinese embassy's pronouncement. Okay. So, kailan yung July to di ba? July 6. So, sabi niya, since nitong time na to, hindi pa raw sila nag-meet ulit. Yun yung pero ngayon, di ba yung sinasabi niya, hindi pa kami nag-meet, ganyan. Pero ngayon,
Well, kung mapatunayan niya, nag-violate sila ng Nang? ngayon ang ano niya, kung mapatunayan niya, nag-violate sila ng anti-wiretap. Ayun. Ayun. Pero ba't sabi ni Huang Xilian, ang pinag-usapan nila dito ay they had a constructive discussion on promoting defense and military relations between China meron din yung balita ang ano pa niya is Teodoro urges engagement with China on non-formal track. So ibig sabihin, meron siyang na non-formal track. So ibig sabihin, does this fit the non-formal track? Itong hindi president? It fits kasi di ba non-formal eh. Ikaw nga mag-ano. Tingnan mo sa Inquirer. Ito yung title. Hindi ko mabuksan. Ito yung title. Teodoro urges engagement with China on non-formal track after Duterte-Xi meeting. This was in July 20. Kanina yung picture na pinakita namin sa inyo. July 6, yung meeting, yung physical meeting nila. So ito, July 20. Ayan, nandito rin pala. Ayan, tingnan mo, pakinggan mo nga yan. Defense Secretary Gibo Teodoro says the government is encouraging all kinds of effort to engage with Beijing following the meeting between former President Rodrigo Duterte and Chinese leader Xi Jinping. In a press conference, Teodoro says he is waiting for the outcome of the meeting between Duterte and Xi. He adds that the government is encouraging all efforts to engage with China on a non-formal track or track to diplomacy. According to the United Nations, track to diplomacy refers to unofficial, informal interaction between members of adversary groups or nations. This with the aim to develop strategies that might help resolve conflict. Teodoro echoes President Bongbong Marcos' statement, who said he welcomed any new lines of communication with China. Duterte and Xi met in Beijing on Monday, according to Chinese Foreign Ministry spokesperson Hua Chunying. Chinese state media says Xi had praised Duterte for his contributions to sustain bilateral relations between the Philippines and China. Tayo sa sinasabi mo na tawag dito, so, wasak na wasak yung narrative nila sa na only president can emerlo, ganyan. Diba? Only the president can conduct can enter into an agreement. That's not true. That's not true because EDCA was actually entered into by the DND secretary. Gasmin. Walter Gasmin. It's not even Pinoy. Tingnan mo yung EDCA pakita mo yung EDCA document kung sino nakapirma. Ito. Agreement between the government of the Republic of the Philippines and the US of A. Enhanced defense cooperation. Ayan. For the government of the Philippines, for the government of the United States. Sino to? Ito, pirma to ni Walter Gasmin. Definitely hindi to pirma ni Pinoy eh. No. Definitely hindi to pirma ni Pinoy. Ayan. Quezon City in the 28th day of April 2014. Ayan. Ayun nga yung pirma ni Walter Gasmin. Kay Walter Gasmin nga yung pirma. Kaya nga tawa ko ng tawa na parang pinanindigan niyo na lang sana na walang conversation ever. Hindi na yung nag-ano na kayo, hindi yung nag-ano pa kayo, nagloloko pa kayo na hindi president lang ang pwedeng mag-approve, pwedeng pumasok sa agreement, which is not true. So yun yung ano nila, na parang you should have just stuck to your guns, lalo na pero I think we're headed for towards a disaster. How soon? That your BrahMos missile cannot prevent. It's going to be yung warning ng Bank of America na escalating tension with China would lead to economic disaster for the Philippines. So brace for impact, no?